At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Ayusin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kowat, sa gitna ng mga anak ni Levi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang, lahat ng pumapasok sa paglilingkod upang gumawa ng gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kowat sa tabernakulo ng kapisanan, sa mga bagay na kabanal-banalan. Pagka ang kampamento ay isusulong, ay papasok si Aaron sa loob, at ang kanyang mga anak, at kanilang ibababa ang lambong ng tabing. At kanilang tatakpan niyaon ang kaba ng patotoo. At kanilang ilalagay sa ibabaw ang isang takip na balat ng poka. At kanilang lalatagan ang ibabaw ng isang kayong taganas na bughaw. At kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon. At sa ibabaw ng dulang ng tinapay na handog, ay maglalatag sila ng isang kayong bughaw. At kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan, at ang mga sandok, at ang mga mangkok, at ang mga tasa upang buhusan, at ang namamalaging tinapay ay malalagay sa ibabaw niyaon. At kanilang lalatagan ang ibabaw ng mga yaon ng kayong pula, at kanilang tatakpan ito ng isang panakip na balat ng poka, at kanilang ilalagay ang mga pingga. At kukuha sila ng isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ang kandelerong pangtanglaw, at ang mga ilawan, at ang mga gunting, at ang mga pinggan, at ang lahat ng sisidlan ng langis niyaon na kanilang pinangangasiwaan. At kanilang ilalagay, pati ang lahat ng kasangkapan niyaon, sa loob ng isang takip na balat ng poka, at kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. At ang ibabaw ng damba ng ginto ay kanilang lalatagan ng isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng poka, at kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon, at kanilang kukunin ang lahat ng mga kasangkapan na ukol sa pangangasiwa na ipinangangasiwa nila sa santuaryo, at kanilang ilalagay sa isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng poka, at kanilang ipapatong sa patungan. At kanilang aalisin ang mga abo sa dambana, at kanilang lalatagan ng isang kayong kulay ube. At kanilang ipapatong doon ang lahat ng mga kasangkapan na kanilang ipinangangasiwa sa palibot ng dambana, ang suuban, at ang mga pang-ipit, at ang mga pala, at ang mga mangkok, lahat ng mga kasangkapan ng dambana, at kanilang lalatagan ng isang panakip na balat ng poka, at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa sangtuaryo, at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento, ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowat, upang kanilang buhatin yaon. Datapwat huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasani ng mga anak ni Kowat sa tabernakulo ng kapisanan. At ang magiging katungkulan ni Eleazar na anak ni Aaron na saserdote ay ang langis sa ilawan, at ang mabangong kamangyan, at ang palaging handog na harina, at ang langis na pangpahid, at ang pag-iingat ng buong tabernakulo, at ang lahat na nandoon, ang santuaryo, at ang mga kasangkapan niyaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Huwag ninyong ihiwalay ang lipi ng mga angkan ng mga Kowatita sa gitna ng mga Levita, kundi gawin ninyo sa kanila ang ganito, upang sila'y mabuhay at huwag mamatay. Paglapit nila sa mga kabanal-banalang bagay, si Aaron at ang kanyang mga anak ay paparoon at ituturo sa bawat isa ang kanikanyang paglilingkod at ang kanikanyang pasanin. Ngunit sila'y huwag magsisipasok upang tingnan ang santuaryo, kahit sandali man, baka sila'y mamatay.
At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Aayusin mo rin ang bilang ng mga anak ni Gerson, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang ay bibilangin mo sila, yaong lahat na pumapasok na nangangasiwa sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersonita, sa paglilingkod at sa pagdadala ng mga pasanin. Dadalhin nila ang mga tabing ng tabernakulo at ang tabernakulo ng kapisanan, ang takip niyaon, at ang panakip na balat ng poka na nasa ibabaw nito, at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang mga tabing sa looban, at ang tabing sa pintuang daan ng looban na nasa siping ng tabernakulo, at ng dambana, at ang mga tali ng mga yaon, at ang lahat ng kasangkapan sa kanilang paglilingkod, at ang lahat na marapat na gawin sa mga yaon ay kanilang ipaglilingkod. Mapapasa kapangyarihan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang buong paglilingkod ng mga anak ng mga Gersonita sa buong kanilang pasanin at sa buong kanilang paglilingkod, at inyong ituturo sa kanila ang mga nauukol sa kanilang buong pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersonita sa tabernakulo ng kapisanan, at ang katungkulan nila ay mapapasailalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. Tungkol sa mga anak ni Merari, ay bibilangin mo sila ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang ay iyong bibilangin sila, lahat na pumapasok sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. At ito ang katungkulan sa kanilang pasanin, ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan. Ang mga tabla ng tabernakulo, at ang mga barakilan, at ang mga haligi, at ang mga tungtungan, at ang mga haligi sa palibot ng looban, at ang mga tungtungan, at ang mga tulos, at ang mga tali, pati ng lahat ng kasangkapan, at ng buong paglilingkod, at ayon sa pangalan, ay ituturo mo sa kanila ang mga kasangkapan na katungkulan sa kanilang pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga anak ni Merari, ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan, sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. At binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe ng kapisanan ang mga anak ng mga Kowatita, ayon sa kanilang mga angkan, at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, ang bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. At yaong nangabilang sa kanila, ayon sa kanilang mga angkan, ay 2,750. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga Kowatita, lahat ng nagsisipaglingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At yaong nangabilang sa mga anak ni Gerson, ang kanilang mga angkan, at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatwid bagay, ang nangabilang sa kanila, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ay 2,630. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Gerson, sa lahat ng naglingkod sa tabernakulo ng kapisanan, na binilang ni Moises at ni Aaron, ayon sa utos ng Panginoon. At ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari, ayon sa kanilang mga angkan,
ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatwid bagay, yaong lahat na nangabilang sa kanila, ayon sa kanilang mga angkan, ay 3,200. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari, na binilang ni Moises at ni Aaron, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Yaong lahat na nangabilang sa mga Levita, na binilang ni Moises at ni Aaron, at ng mga prinsipe sa Israel, ayon sa kanilang mga angkan, at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok upang gumawa ng gawang paglilingkod at ng gawang pagdadala ng mga pasanin sa tabernakulo ng kapisanan, sa makatwid bagay, yaong nangabilang sa kanila ay 8,580. Ayon sa utos ng Panginoon, ay nangabilang sa pamamagitan ni Moises, bawat isa ayon sa kanyang paglilingkod, at ayon sa kanyang pasanin. Ganito niya binilang sila, gaya ng inyutos ng Panginoon kay Moises.